pinapasagot siya sa isang confidential fund na 125 million na wala pa namang final ruling yung COA kasi it's still pending there eh. Well, if you will notice from the start since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. Lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. Ano pong masasabi ninyo doon sa binanggit ni Chairwoman Jervel Luistro na mukhang lumalabas, mini-trial daw yung ginagawa laban kay VP Sara sa House? Anong tingin mo doon, sir? Well, actually, first time natin narating ito na merong gagawin na hearing dito sa Committee on Justice, no? What I mean is first time in the recent history kasi based sa maalala ko lang nung mga impeachment, konsehal ako nung nakikita ko nung impeachment ni President Erap Estrada, dumiretso rin sila sa plenary, no? Dumiretso na sila sa Senado kasi they got the numbers, the direksyon na ni the time as speaker si Manny Villar. Then ganun din ang nangyari sa impeachment ni Justice Corona, dumiretso na rin because they got the numbers, 1/3 votes needed to recommend directly to the Senate. Tapos ngayon, dito sa House, itong impeachment ni VP Sara, yung last year ni declare na constitutional yun ng Supreme Court. Ito naman ngayon is a few endorsements from members of the House of Representatives. So, ginawa nila yung hearing. So, first time ito na gagawin yung hearing. But para sa akin, yung gagawa ng hearing, sila naman din yung karamihan, sila na rin yung mga complainant or petitioners. Considering na halos bumoto na sila lahat doon sa sufficiency in form and substance. So there were 54 votes already. So at saka yan, narinig natin kanina. Actually, hindi ko kabisado yung rules dito sa Committee on Justice kasi hindi ako member ng Committee on Justice. But I heard this morning that yung palang lawyers are not allowed to question or pro-examine the witnesses. Doon na sa Senado pala yung gagawin. Yung allowed lang na mag-question, yung members ng Committee on Justice. Yung non-members daw, hindi rin pwedeng directly magtanong. Pwede lang ng manifestation yata. So, that we would like to see in the coming hearings kung ano ang procedure talaga na gagawin. Kasi kung hindi pwede magsalita yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte to question the evidence, to question or to scrutinize the evidence or to cross-examine the witness. So, idiretso na lang doon sa Senado para merong right to due process yung accused, no? Or yung ini-impeach na officer. Pero Kong, ano tingin mo sa reklamo na dineklarang sufficient in kanina ni Congresswoman Luistro, no? Sa committee, nakitaan nila po ng sufficiency. Ano yun? Yung pa rin ba, tingin mo, yung reklamo last year, tapos inaprobahan kanina, Kong? Actually, I found it redundant kasi na-declare na nga sufficient in form and substance, di ba?
Yun yung before nag-reply. So, nag-reply nga si Vice President sa articles of impeachment. Ngayon na nag-reply na, gumawa naman sila ng panibagong uh, ruling based on the hearing kanina na sufficient in ground. Then, bago sila mag-proceed, no? So, let's say, yun nga ang nasa rules daw. But as I have said earlier, first time natin ito na merong gagawing hearings dito sa House of Representatives. So, bilisan na lang nila kasi mas alam naman natin yung resulta already eh. Alam na natin kung anong mangyayari diyan. Alam na natin kung anong resulta ng botohan diyan sa Committee on Justice. Idiretso na lang nila sa plenary para mapagbotohan na doon sa plenary. So, para sa akin, bakit pa natin pahabain yung proseso? Mas malaking problema na ating hinaharap ngayon yung giyera sa Iran, and prices are starting to increase. Yung presyo ng gasolina paakyat na nagpaakyat almost every week, every day. Yung mga presyo ng bilihin umaakyat na rin. At saka, well, to summarize, tingin ko political talaga itong nangyayari itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinapasagot siya sa isang confidential fund na 125 million na wala pa namang final ruling yung COA kasi it's still pending there eh. Yung notice of disallowance, I understand, is still under appeal. So, i-discuss pa yon doon sa level sa Commission on Audit. Kasi kung ano man ang resulta doon, is still appealable. Iakyat pa yan sa korte. No? Iakyat pa yan sa Supreme Court. So, parang inunahan na yung iunahan na yung resulta doon. Wala pang final judgment or final decision. Yung final notice of disallowance, ginawa ng kaso agad to impeach. So, in other words, you can only impeach a person kung meron ng grave offense. Hindi pa ma-consider na offense yan kasi it's still pending. Pending in the COA, it's still also pending in the pending kung ano mang kalabasan yan, pending appeal pa yan kasi pwede pang i-appeal sa Supreme Court. And yung isang panibagong nilabas lang nila is yung affidavit or testimony nung Ramil Madriaga na highly questionable naman yung credibility kasi at present nasa detention pala yun sa loob ng BGNP kasi meron siyang case doon may case na siya na kidnapping. So ano bang credibility ng tao na ito claiming to be somebody close to the Vice President? Hindi ko nakikita ito nung panahon ng kampanya, hindi ko nakikita ito nung panahon ni PRD. So I really doubt the credibility ng taong ito. I would prefer to say that he is a fiction. So bakit pa natin ipupursige ito? It's more of a political harassment or a political persecution. Hindi naman ito accountability. Kasi kung accountability, you should be able to present hard evidence, hard proof. Dapat corroborated na yung testimony ni Madriaga. Meron na siyang i-present na mga detalye. Mas maganda pa kayong ginawa ng Marines. Meron pa yung silang pictures. Meron silang actual date of delivery. Meron silang detalyado kasi nako-corroborate nila yung statement ni Saldico, yung mga taga DPWH. So it seems ito mas truthful pa itong sa 18 Marines kasi it connected the dots. Yung hinahanap natin nung araw kasi nakaturo lang sila lahat kay Saldico. Itong Marines nakakatulong yung affidavit testimony ng mga Marines na tuturo talaga nila kung sino yung mga opisyalis na tumanggap ng malita may pera sa loob. Opo, sa kanyang programa nga Kong, noong nakaraan na episode ay sinabi ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na
ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yon at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made, or conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya at trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval and trust ratings. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo.